Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ruel Bulalake at shoutout kay Aurel Hodires. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Sa oras na ito, ang babae na ngayon lang ay dumating sa Aaron na may dalang isang tasa ng tsaa, batang siya, mangyaring uminom ng tsaa. Tumingin si Aaron sa kanyang nanginginig na mga kamay, disdaining na ngumiti. Kanina pa ako nasa harap ko. Ngayon alam ko na kung paano magsulat ng ganoon kaga. Napayuko ang dalaga at labis na natakot. Sinaktan niya ang ganitong uri ng mayamang tao at napahamak sa isang kahabag-habag na wakas. Sa bagay, likas na mayabang ang mga mayayaman. Kung sila ay nasaktan, hindi maiiwasan na sila ay gagantihan. Bukod dito, kahit na hindi sila gumanti, hindi sila makakapag-stay sa exchange room na ito. Bagamat kinailangan niya ng maraming pagsisikap upang makahanap ng trabaho, isa lang ang ideya niya ngayon, iyon ay, hindi dapat ituloy ng Aaron ang kanyang sarili. Ito ay mas mahusay na mabuhay kaysa sa anumang bagay. Hindi kailangan ang tsaa. Sa hinaharap, huwag tumingin sa mga taong may kulay na salamin. Dahil doon, tumayo si Aaron at tumingin sa number 2 stall. Nang marinig ito, sa wakas ay huminga ang dalaga at tumingin kay Aaron ng may pasasalamat. Sa oras na ito, lumabas din ang kinauukulan mula sa stall, na may hawak na pulang Kat-Anji tanging card sa kanyang kamay. Sa Aaron sa kanyang harapan, yumuko siya ng may paggalang, sabay-sabay, VIP, ito ang iyong tiket. Kinuha ni Aaron ang card, kinuha ang tiket, binuksan ito at tiningnan. May kakaibang pintura dito, at 5 malalaking salita ang nakasulat dito, mangyaring huwag pabayaan. Malinaw, ang 5 karakter na ito ay idinagdag lamang, at maging ang mga bakas ng pintura ay sariwa, ano ang ibig sabihin nito? Nakangiting ng bobola ng kinauukulan, with your assets, it's definitely the VIP of this auction, but we really don't have a higher standard admission ticket, so please don't be surprised. Ang Aaron ay medyo disdain. Mabilis na nagbago ang ugali ng mga taong ito. Sige, auction muna ako. Tungkol naman sa mga gamit ko. VIP, you can rest assured na sisimulan na natin agad ang pagbibilang at gagawa tayo ng maayos sa pagbibilang. This is Zilangshi, your account on our side. Tatapusin natin ang pagbibilang mamaya, at ang tiyak na halaga ay ipapadala sa Zilangshi. Tumango si Aaron, kinuha ang Purple Spirit Stone, tumalikod at naglakad patungo sa tindahan. Tingnan ang Aaron na umalis, isang grupo ng mga batang babae ang biglang nawala, mula sa simula hanggang sa katapusan, kahit nagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya, ngunit ang Aaron ay hindi na natili sa kanila kahit isang segundo, na nangangahulugan din na ang kanilang pagnanais na mapunta sa mayamang pamilya, tuluyang nabigo. Sa oras na ito, hindi maiwasan ng kinauukulan na huminga ng mahabang panahon at sa wakas ay may padala ng ligtas ang Aaron. Anong ginagawa mo? Isara mo ang pinto, pasalamatan ang mga bisita at bilangin ang ari-arian. Panipi, at ikaw, Chen Xuanxo, simula bukas, hindi ka na magtatrabaho dito. Alam mo ba na halos hayaan mo kaming magpalitan ng bahay, at kapahamakan, malapit na ba? Sa mga salitang ito, tumingin ang kinauukulan sa likod ni Aaron at kakaibang hinawakan ang kanyang ulo, paano?
Napakababa na ba ng mga mayayaman ngayon? Lumabas si Aaron sa exchange room. Mula sa malayo, nakita niya sina Joe Xiao at Beilinger, na kanina pa naghihintay sa pintuan ng auction house. Napabuntong hininga siya nang walang magawa. Talagang nakilala niya ang Diyos ng salot. Sa pagtingin sa ekspresyon ni Aaron, nagkamali sina Joe Xiao at Beilinger na ang Aaron ay tumama sa isang pader. Ito ang inaasahan nila. Kung tutuusin, paano ba talaga magkakaroon ng milyon-milyong amethyst ang Aaron? Sa makatuwid, ang tatlo ay labis na ipinagmamalaki, naghihintay sa Aaron na dumating, at pagkatapos ay walang awang kinukutsa siya. Di nagtagal, dumating si Aaron, ngumiti. Si Joe Xiao, ano ang problema? Hanggang kaysa. Gusto mo bang magpatuloy sa paglulod? Panipi, naiinis na sinulyapan ni Beilinger si Aaron, kung hindi mo kayang magpanggap, huwag kunwari ba mahirap aminin, sa paningin namin, unggoy ka lang. Napabuntong hininga si Aaron, ayaw na ayaw niyang baliwalain ang dalawang langaw. Sa kanyang pagkakakilanlan at lahat ng uri ng pagsasanay sa mahabang panahon, talagang hindi siya interesado sa mga bagay na ito. Nakipagkamay siya at diretsyong ibinato ang tiket sa goalkeeper. Pagkatapos ay tumayo siya at naglakad patungo sa auction house. Goalkeeper lang nais na huminto, ngunit makita Aaron magtapon ng mga bagay, subconsciously mabilis na kumuha. Ito tumagal. Goalkeeper leng sa kinaroroonan, tickets. Nang makita ang admission ticket, natigilan si Joe Xiao at hinayla ang kamay ng goalkeeper. Nang makita niya ang ticket sa kamay ng goalkeeper, agad siyang sumimangot, imposible, imposible, ang utu-uto, paano niya makukuha ang ticket? Hindi makapaniwalang sinabi ni Beilinger, oo, mahirap siyang tao. Gusto niya ng 1,000,000 ticket sa amethyst. Paano niya magagawa? Sa oras na ito, biglang nakita ni Joe Xiao ang exchange room mula sa malayo, pinalayas ang lahat ng mga bisita, at pagkatapos ay isinara ang pinto upang pasalamatan ang mga bisita. Alam ko, ang taong ito ay dapat na nagnakaw. Kita mo, ang exchange room ay biglang nagsara, ito ay maaaring may nawala, ito ay magiging pagsusuri sa sarili. Sa pag-iisip nito, ang pagkabigla ni Joe Xiao ay mabilis na napalitan ng isang mabangis na ngiti. Go! Makipagsabayan sa kalokohang ratio na iyon, gusto kong ipakita niya ang kanyang tunay na anyo. Sa pagtingin kay Joe Xiao at Beilinger na umalis, naisip ng goalkeeper na ito ay makatwiran, kaya binuksan niya ang tiket, ngunit nang makita niya ang 5 salita sa itaas, natakot siya. Huwag mong pabayaan ang iyong mga bisita. Bagamat 5 salita lang, sa mata ng goalkeeper, para itong bolt from the blue. Dahil mas alam niya kung ano ang ibig sabihin ng 5 salitang ito. Ang auction house ay isang negosyo ng pamilya. Ito ay ginaganap sa bawat lungsod bawat taon at tumatanggap ng libu-libong mga kilalang bisita. Upang hindi masaktan ang anumang puwersa at maharlika, halos lahat ng mga auction house ay may pinag-isang VIP ticket. Gayunpaman, karaniwan para sa mga auction house na magkaroon ng mga espesyal na tala sa mga tiket. Ngunit sa tuwing ang isang tao ay espesyal na kilala, siya ay dapat na isang kilalang aristokrate sa mundo. Sa Aaron's ticket, may mga ganyang komento. Sa pag-iisip nito, napakaputi ng buong mukha ng goalkeeper, at takot na takot ang kanyang puso na nanlamig at pawisan ang kanyang noo. Ang ganitong panauhin, maging ang padre de pamilya, ay hindi kailanman nang ahas na saktan siya, ngunit hindi lamang siya magaling sa kanyang mga salita, maging pinahiya pa niya ang kanyang sarili. Anong ginawa niya? Nang maisip ito ng goalkeeper, nagpabalik-balik siya, at sa wakas ay naupo sa lupa, nakalimutang batiin ang mga sumunod na panauhin. Tapos na ang lahat, pakiramdam niya ay gumuho ang mundo niya. Sa oras na ito, si Joe Xiao, na parang hindi niya alam na may darating na malaking sakuna, ay sumunod sa Aaron hanggang sa meeting room. Gusto niyang tanggalin ang disguise na mukha ni Aaron sa harap ng lahat, at hayaan siyang mahiya. Kahit na ang auction house ay mukhang napakaliit sa labas, mayroon itong sariling mga butas sa loob. Sa labas, parang ordinaryong kwarto lang, pero sa loob, napakaganda, parang palasyo. Sa labas, ito ay parang 100 metro kwadrado, ngunit sa loob, ito ay kasing laki ng isang football field. Nang pumasok ang Aaron, ang buong auction hall ay puno ng mga tao. Maraming panauhin ang magkakasamang nakaupo at nakipag-usap ng maayos. Pinag-uusapan nila ang malaking bagay ngayong gabi.
Umupo si Aaron sa isang bakanteng upuan ng random. Sa oras na ito, umupo rin si Joe Xiao. Pagkaupo pa lang niya, biglang nagkunwaring hinawakan ni Joe Xiao ang kanyang ilong ng napakalakas at sinabi kay Beilinger, "Oh, naaamoy mo ba? Mabaho." Sinadya ni Joe Xiao na sumigaw ng napakalakas, na nakakuha ng atensyon ng mga tao sa paligid niya. Nagpanggap din si Beilinger na hindi komportable, marahang pinisil ang kanyang ilong at sinabi sa isang nakakatawang paraan, "Oo, ito ay talagang mabaho." Nang marinig ang mga salitang ito, hindi napigilan ng isang grupo ng mga tao na maamoy ang kanilang mga sarili, sa takot na sila ay nagsasalita tungkol sa kanilang sarili. Para saan ang auction house? Sinadya ni Joe Xiao na tumingin kay Aaron at pinagalitan. Ang mga salita ni Joe Xiao ay agad na nagpaunawa sa mga nanunood kung saan nanggaling ang amoy na sinabi niya, dahil halos lahat ng mga taong naruroon ay nakasuot ng marangyang damit, at ang Aaron lamang ang nakasuot ng ordinaryong damit. Lahat ng nanonood ay nanunuya kay Aaron at tinitigan siya ng nakakadiri na mga mata. Lumayo ka sa kanya. Nakakahiyang umupo sa mga ganyan. Ang kabilang panig ng Aaron ay malapit sa kabilang panig. Sa oras na ito, mabilis siyang lumipat sa kabilang panig, dahil sa takot na maupo siya ng malapit sa Aaron. Minsan, ang mga salita ng mga tao ay kakilakilabot. Bagamat walang kahit katiting na amoy ang Aaron, ang boses ni Joe Xiao ang dahilan kung bakit agad na napalingon ang lahat mula sa Aaron, ngunit kasabay nito, ito ay nanunuya, na para bang ang Aaron ay talagang mabaho. Ang Aaron ay nakakatawa, ngunit ang kanyang mga mata ay palaging nakatitig sa gitnang talahanayan ng auction. Mapapahiya o magagalit siguro ang iba sa mga sinabi ni Joe Xiao, pero sa mata ni Aaron, clown lang ang ugali. Sa oras na ito, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng kulay abong plain na damit ang pumunta sa gitnang mesa ng auction, "Maligayang pagdating sa aming Zoos number 7098 auction house. Ikinararangal ko rin na maging auctioneer ngayong gabi at pagsilbihan ang lahat ng mga kilalang bisita na naruroon. Ito ay ang lumang tuntunin. Hindi ko gustong sabihin ang maraming bagay na walang kaparekan one thing against heaven na may nakahanap daw sa sobrang lamig na lugar." Tuldok. Oo, ito ay lubhang kapana-panabik. Ito ay tiyak na magiging isang madugong labanan ngayong gabi, dahil sa harap ng 24 na kayamanan, mayroong 10,000 mapait na lotes, na isang uri ng banal na material. Ito ang pinakamahusay na universal na material minsan sa 10,000 taon. Kung ano ang kulang sa iyo, maaari itong maging kung ano ang gusto mo. Wan Kuhan Lian. Hindi ang ganitong bagay ay maaaring ang karaniwang hari sa lahat ng dako, ngunit ngayon ay maaari lamang itong bawasan sa 24 na kayamanan. Panipi. Kaya, sa pagkakataong ito ang bagay ng hari ay napakahiwaga, kung hindi, paano ito magiging punong-puno? Ngayong gabi, pagkatapos ng lahat, ang Wan Kuhan Lotus ay ang pinakamahusay para sa nakatataas, ngunit hindi sapat na maging isang hari sapat na upang gawin ang auction ngayong gabi sa pinakamataas na yugto. Gayunpaman, lahat ng mga bagay na ito ay ibinebenta sa 24 na kayamanan. Kung mas malakas ang mga bagay, mas matindi ang kompetisyon. Para sa lahat ng tao, ito ay isang tunay na pagdanak ng dugo. Ngumiti si Joe Xiao, tinapik si Beilinger sa balikat at sinabing, "Huwag kang mag-alala. Ako dapat ang hari ng gabing ito. Dinala ko ang aking pamilya, at kukunin ko ang mapait na lotus para sa iyo." Dahil doon, tahimik na tiningnan ni Joe Tong ang numero sa kanyang Purple Spirit Stone. Agad namang nagtaas ng kilay si Beilinger at sinabing, "Well, kung tutulungan mo akong kumuha ng litrato, baka lumabas ang tatay ko ngayong gabi." Nang marinig ito, agad nang umiti si Joe Xiao ng may pagmamalaki. Sa oras na ito, biglang bumangon si Aaron, "Oo. Patay na basura, natatakot ka bang tumakas kapag narinig mo ang tungkol sa malaking kompetisyon ngayong gabi?" Humalaklak si Joe Xiao sa oras na ito, Kung hindi mo kayang bayaran ito, huwag pumunta dito upang sumali sa kasiyahan. Kahit na magnakaw ka ng tiket, hindi ka makapasok sa ilang mga lugar na hindi ka kwalipikado. Halika, kung hindi, ikaw lang ang mapapahiya." Malamig din ang boses ni Beilinger. Kung ang White Eye ay maaaring pumatay ng mga tao, ito ay tinatayang kaya niyang pumatay ng Aaron na hindi mabilang na beses. Aaron pilit ng ngiti, hindi sumagot sa dalawang tao, lumiko mula sa koridor,
Diretso sa direksyon ng auction table. Hello, I'd like to find your person in charge. Aaron to the auction table. Tulad ng mga auctioneer down, siya seryoso. Para sa Aaron, napakagalang ng auctioneer, kumusta, kagalang-galang na panauhin, ano ang maaari kong gawin para sa iyo? Gusto kong magpareserba. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.